Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Heto, at talagang napakainit na naman nito ng ating tatalakayin. Laman ng video na yan. Leader ng terorista na si Arnie Tevez, sulisakto ang pananakot at pangabuso, mga kaibigan. Laman po ng video na yan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inanyayahan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako po'y muling nagpapaalala, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito at nang sa ganun po, lubos po nating maunawaan. Heto na, samahan nyo po akong panoorin. 5 minutes. Okay na, 5 minutes. Ha? Ako masunod yan. 5 minutes. Okay na, 5 minutes. Ha? Okay din naman ako 5 minutes. Pusaka ko yan. Ako masunod yan. Oras. 5 minutes. Okay na, 5 minutes. Ha? Okay din naman ako 5 minutes. Pusaka ko yan. Ako masunod yan. Oras. 5 minutes. Okay na, 5 minutes. Ha? Hindi naman ako nag-click ko sa kapod yan. Ako masunod yan. Okay, alright. Yan naman mga kaibigan, napakaliwanag. Isang uri ng pangabuso sa kapangyarihan bilang isang congressman noon at isang uri ng pananakot. Yung pong makikita nyo po diyan sa video na nasa gitna na naka-bulletproof na nagsasalita, yan po ay si Arnie Tevez na isang leader ng terorista ngayon na noon po naganap yung video na yan. Disclaimer lang ho, hindi po bago yung video na yan, ilang buwan na nakakaraan. Pinakita po natin at pinanood po sa inyo sapagkat importante po na mahalaga na malaman po natin ito sapagkat related po dito sa ating tatalakayin, mga kaibigan. Maliwanag po. Okay, talaga, eto na naman tayo, alive na alive. Talagang araw po ng Biyernes ba ngayon? Kung hindi ako nagkakamali. Sabado! Maraming salamat po sa inyo. Talagang marami na tayong kabang-abang sa araw po ng Lunes. Marami tayo pong abangan diyan. Bigla na lang itong mangyayari. Kahindik-hindik. Diyos ko po mahabagin. Diyos ko po Rode Santissima Maliberahin. Shoutout po sa lahat. Halina po kayo. Saan man sulok ng mundo kayo naroon. Mga mahal kong OFW. Mga kababayan natin. Diyan sa Pilipinas. Samahan niyo po ako. Halina. Halina po kayo. Eto. Bigyan po natin ito ng pagtatalakay. Sapagkat alam nyo ho, ay katulad po ng nasabi ko yung video na yan ay ilang buwan na nakakaraan. Isang uri po ng pangabuso sa kanyang kapangyarihan bilang isang congressman noon. At heto nga, isang uri ng pananakot. Sino ang tinatakot niya diyan sa video na yan? Ang tinatakot niya po diyan sa video na yan ay ang yumao na gobernador ng Negros na si Roel Digamo. Kung makikita nyo po sa video na yan, ay napapalibutan siya ng mga bodyguard. Talagang matindi at naka-bulletproof pa. Talagang palaban, di ba? At may kausap sa telepono. Maliwanag. Talagang ang dami, nakapalibot eh. Kala mo pelikula, kala mo sa pelikula lang nangyayari, di ba?
Pero sa totoong buhay, nangyayari. Dito po na ikangapoy pinapakita sa video na yan sa katauhan po na isang congressman noon. Nagtatago ito. Di lang isang congressman kung tawagin. Kawawa ang nagpapasul dito, taong bayan. Ganyan ang ganti. Mga kaibigan, sa puntong ito ay napakaliwanag po diyan. Sapagkat ang gusto ko pong ipahiwatig dito, kaya pinakita ko yung video na yan kahit ilang buwan na ang nakakaraan, ay gusto nating ikontra. Gusto nating ipamukha dito sa kanyang abogado na nasobrahan ng talino na si Atty. Topacio. At gusto ko rin ipamukha dito sa leader ng terorista na ito na si Tibes ay kayo ay pawang mga kasinungalingan. Ang ika nga po'y sinasabi nyo na kayo ay walang tinatakot na tao, na kayo ay hindi inaabuso ang kapangyarihan bilang congressman noon. Yan po ay napakaraming video na binitawan po sa harap ng kamera nitong kanyang kliyente na sa Tibes, na siya po ay mabait na tao, walang inaabusong tao, walang tinatakot na tao, at higit sa lahat, ang kanyang kapangyarihan ay hindi inaabuso. At gayon din po ang paliwanag ng kanyang abogado. Napakaliwanag po. From the start po na tuwing harap po ito sa camera, ay mayroon pong ikangay mga pananalita na kailangan pabanguhin. Ang pagkatao ni Tibes na di umano, ayon dito kay Atty. Topacio, ang kanyang kliyente inosente. Isang tao na ika nga po'y napagbintangan. Isang tao na hindi inabuso ang kapangyarihan, at higit sa lahat, wala pong tinatakot. Kaya sila po ay makahanda na mag-apila diyan po sa Anti-Terrorist Council na alisin sa listahan ho ang pagiging terorista nito, sapagkat hindi pong batayan. Wala pong batayan na gano'n na ito isang leader ng terorista, dahil hindi po rin siya nagkaroon ng ikangay pananakot. Gusto na rin po nilang umapila diyan po sa korte dahil ang kanyang kliyente na si Mr. Glenn ay napatalsik ho diyan sa Kongreso. Sinasabi nga po kaya gusto niyang umapila ay hindi niya inabuso ang kanyang kapangyarihan, mga kaibigan, dahil sa batayan din po. Kaya po siya ay napatalsik diyan sa Kongreso, ay hindi daw po ito dahil inabuso niya ang kapangyarihan. Mga kaibigan, nabanggit ko ang mga dahilan na yan dahil related po dito sa video na pinapakita ko po sa inyo. Bagamat po napakaikli ang video na ito at medyo inulit-ulit ko po ng kaunti na sa ganun po ay maintindihan nyo. Yan po ang original na video na yan, medyo yung audio po ay hindi masyadong maintindihan yung iba. Sana po ay nakuha nyo dahil meron naman nakasulat po doon, mga kaibigan. Sapagkat ganyan ba ang walang inaabuso noon bilang isang congressman? Hindi ba niya inaabuso ang kanyang kapangyarihan? Ang tanong ko sa iyo, Mr. Glenn, ang tanong ko sa iyo, abogado na nasobrahan ng talino, Atty. Topacio. Dayan pa sa video na yan, inuulit ko, ay walang inaabuso ang iyong kliyente na si Tibes. Ako'y nagtatanong lang po. Nandiyan po ang ebidensya. Diyan po tayo magbatay sa video na yan, Atty. Topacio. Diyan tayo magbatay sa video na yan, Tibes. Yan ba ay hindi nagpapahiwatig na hindi ka nang-aabuso bilang congressman noon? Diyan ba sa video na yan ay hindi ka nananakot? Napakaliwanag po sa video na yan. In 5 minutes, bumilang pa, diba? Talagang magaling palang bumilang to eh. Pag in 5 minutes, hindi nating malaman lang kung sinong kausap sa telepono. But ang mga salita nito ay ina-address kay Governor Digamo
diyan po sa Kapitolyo sapagkat gustong pababain dito si Governor Digamo. Kaya't bumibilang itong si Tevez na kapag hindi ka bumaba ng 5 minutes, ako ay aakyat diyan sa iyong kwarto, sa iyong opisina at papasukin kita. Ano ang mangyayari kapag pinasok doon, mga kaibigan? Talagang matindi, di ba? Bumilang pa eh. Bumilang pa ng 5 minuto. Ngayon mo subukan niya magbilang-bilang. Baka hindi ka na makaabot ng mga ilang minuto kabibilang. Pambihira ka ha. Talagang matindi to eh. Buti lang at nabisto ang mga ginagawa nito, mga kaibigan. Kayo na po ang magsabi, mga kababayan. Ito po ba ay talagang pang-abuso? Maliwanag po naman eh, na pang-abuso ito sa kapangyarihan bilang isang congressman noon. Maliwanag po na ito ay isang pananakot. Kung mantakin mo isang gobernador, bibilangan ka. Para lang bumaba sa pwesto. At kapag hindi ka bumaba, ay siya ang aakyat sa taas at papasukin doon sa kanyang opisina o kung saan mang kwarto yun naroroon si Governor Digamo. Mantakin mo ha, siga ka. Sige, ngayon ka magsiga-sigaan. Matindi to, di ba? Isang congressman na dapat ito ay nagsisilbi nang nasasakupan niya diyan sa kanyang laylayan na kapwa ko mahihirap na ika nga po'y binuto ng taong bayan na dapat ang isupliho nito ay sa pamamagitan ng magandang paraan. Ba't iba ang suplino to? Kala mo na naka-bulletproof. Diba? Naka-bulletproof. Talagang palaban kasama ang kanyang mga bodyguard na madami na kikita nyo nakapalibot. Nagtatago sa marami niyang pera, nagtatago sa kanyang maduming kapangyarihan, nagtatago sa pang-abuso bilang ikangay congressman at nagtatago sa maraming bodyguard. Kaya niya nagagawa niya po ito. Mga kaibigan. Ang gusto kong ipunto dito sa legal na paraan, mga kaibigan. Wala po tayo na ika nga po standard operating procedure na kapag po halimbawa na lang, isang halimbawa, ang isang gobernador ay pinabababa, ay pwede hong mag-take over o gumawa ng anumang aksyon ang isang congressman katulad po na nakikita natin sa video na ito. Bakit ko po nasabi yan? Sapagkat napakaliwanag po dito sa video na ito ay binaypas na lahat. Siya ang masusunod. Inaabuso po ang kanyang kapangyarihan sa sarili niya pong batas. Wala po yan hindi po standard operating procedure na ika nga po ating nabubulol ito. Hindi po standard operating procedure ng kapulisan na ika nga po'y utusan ang congressman, na ika nga po'y siya mag-take over diyan po sa kinatatayuan ni Roel Digamo na dating gobernador na pinaslang noon. Napakaliwanag po sa video, mga kaibigan. Isang pang-abuso. Ay alam nyo naman noon, kapanahon na noon ito na mamayagbag pa. Kahit ang mga pulis ay takot dahil sa tapal ng kanyang maduming pera. Maliwanag naman po na wala SOP. Wala po sa standard operating procedure yan. Na kapag mayroong ganyan po na sitwasyon, ang kailangan pong mag-take over ay isang congressman. Ay mapapansin nyo po sa video na yan. Talaga nga gusto niyang i-take over ang Kapitolyo. Bumilang siya ng 5 minuto. At kapag hindi bumaba sa pisto, itong si Governor Digamo na di umano ay kanyang pinapaslang, ay siya po ay aakyat at papasukin doon sa kanyang kwarto o opisina. Talagang matindi, no? Matindi. Tapos sasabihin mo, hindi mo inaabuso ang iyong kapangyarihan. Tapos sasabihin mo, hindi ka nananakot.
Isang uri po ito ng pananakot. Maliwanag. Sabihin ni Topacio, walang tinatakot. Naku po, Diyos po, Rode. Nananaginip ng gising, nakatulala sa hangin. Nasaan ang kapulisan? Bakit kayo nagtatago sa ganitong sitwasyon? Hindi nyo kayang awatin, di ba? Katulad nga po ng nasabi ko po, hindi po ito SOP o Standard Operating Procedure. Dapat po iba ang namamagitan po dito, hindi po si Congressman. Baka gusto magpulis nito. Baka gusto doble-doble na to di ba? Mga kaibigan, isang pang-abuso po sa kapangyarihan na tinatago po nila. Bagaman at ang video na yan ay medyo matagal na. Pinakita ko po dahil ang gusto ko pong ipahiwatig dito ay gusto kong kontrahin ang mga sinasabi nitong si Atty. Topacio na inosente itong kanyang kliyente. Walang inaabusong kapangyarihan at walang pananakot na nangyayari. Ganon din ang sinasabi ng kanyang kliyente, ni Ernie Tevez. Wala siyang inaabusong tao at hindi siya nangaabuso ng kapangyarihan. Alam nyo, mga pulis ay tahimik dito. Kita mo, wala man lang makikita mga pulis. Makikita mo ang mga guns na bodyguard nila. Nandiyan, no? Ang daming bodyguard, mga kaibigan. Naka-bulletproof si Mr. Clean. At yan nga, bumibilang na 5 minuto. Mantake mo, talagang may nalalaman ka pang bilang, ha? Diyos mio, mabagin. Alam nyo, ang video na yan ay naka-address dito. At ang gusto niyang pababain ay si Governor Digamo, mga kaibigan. Kaya huwag na po tayo magtaka. Kung diyanos noon sa Negros ay wala pong nasusob na kaso. Marami po ang umiiyak na wala man lang nagiging resulta na magandang hustisya sa kanilang mga kaanak na napaslang, sa kanilang mga mahal sa buhay na pinaslang. Subalit alam ho ang mastermind. Batang mga pulis ay kahit pangalan ho ng mastermind ay hindi ho kayang banggitin dahil nandun ang takot nila. Kahit ang mga piskal ay wala hong kumontra sa mga TVs noon. Kahit ang mga nagbablatter ay hindi may sulat sa blatter ang pangalan na TVs o ang apelyidong TVs sapagkat naroon po ang kanilang takot sa pangabuso ng kapangyarihan po nitong si Mr. Clean, mga kaibigan. Hindi ho ako may sabi niyan. May mga sinumpaang po sa laysay diyan, affidavit na ginanap po na hearing diyan po sa Senado, mga kaibigan. Isang gobernador na po ay nagagawa nito na po apak-apakan. Kita mo, siga-siga, pabababain. Ang lakas ng loob dahil nagtatago sa bodyguard, nagtatago sa pangabuso ng kanyang kapangyarihan noon, nagtatago sa madubing pera. How come na ang maliliit natin na kababayan na naging biktima ng karahasan nito noon, talagang 100%, parang manok na lang na pinapaslang, pagkapaslang ay walang hustisya dahil sa kapangyarihan nito. Bagamat po may nagtuturo na dito ng mga testigo na buhay, ayaw po nilang magsalita noon. Sapagkat nandun po ang takot. Ba't ngayon po nagkaroon sila ng pag-asa? Marami na pong po'y lumantad para isiwalat ang paghasik ng lagim nito sa Negros. That's why nagkaroon po ng magandang resulta. Ang Digamo, ito nga 2019 na siyang utak po na tinuturo ng pagpaslang. Nagkaroon po ng magandang resulta. Nasa korte ang kaso. Malapit na lumabas ang warrant of arrest. Dito sa pagdeklara ng terorista sa kanya,
nagkaroon po ng magandang resulta sapagkat ang pinagbatayan po diyan ang mga nangyayari noon na may mga sinumpaan na salaysay na may affidavit para may ebidensya at bukod pa po dito sa Digamo case. Kaya nakakatuwa po. Unting-unti na po nawawala ang takot ng ating mga kababayan na naging biktima ng karahasan nito sa Negros. That's why lumalantad na po sila upang magsiwalat ng katotohanan. Okay, alright. Tadayan po sa video na yan ay importanteng mahalaga na malaman natin sapagkat nagpapatunay din po ito na talagang mga sinungaling, pawang kasinungalingan na sinasabi nito sa social media na sila ho ay walang inaabuso kapangyarihan nung siya ay congressman pa at hindi po siya nangaapi ng kapwa. Gobernador na nga inaapi nyo. Tinatakot nyo. Kung hindi mo tinatakot yan, dapat hindi ganyan ang iyong mga way. At makikita po sa video na yan kung anong klaseng pananakot na ginagawa mo. Kung hindi mo inabuso ang iyong kapangyarihan, dapat wala ka diyan. Dahil hindi trabaho ng isang congressman yan na mag-take over diyan. Hindi trabaho ng isang congressman na bumilang ka ng 5 minuto at kapag hindi bumaba ay ikaw ang aakyat para pasukin diyan sa kanyang opisina. Ito si Governor Digamo. Maliwanag po mga kaibigan. Okay, alright. Medyo bitin na naman tayo. Marami pa sana tayong tatalakayin. Maraming salamat po at pagpalain po tayo lahat. At diyan po sa comment section, sabay-sabay po nating magbigay ng public opinion pag may pagkakataon. I-like po natin ang video nito sabay-sabay. Maraming salamat po. Huwag po tayong susuko. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye.